Alamin ang iba't ibang programa at serbisyong handog ng Ministry of Social Services and Development o MSSD sa mga mamamayan ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa programang Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Samahan ang inyong mga tagapaglingkod mula sa MSSD sa pangunguna ni Minister Attorney Raisa Jajuri at alamin ang mga proyekto at programa ng Bangsamoro Government para sa mga kabataan, kababaihan, nakatatanda at sa lahat ng mga vulnerable sektor ng lipunan. Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Mapapakinggan sa DXMS AM, Radyo Bida, Cotabato City, DXOM AM, Radyo Bida, Coronadal City at Voice FM Cotabato tuwing Sabado alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Makialam, makibalita at makibahagi. Sama-sama nating paunlarin ang buhay ng Bangsamoro. Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Magandang Sabado ng umaga po sa ating lahat. Kabangsamoro, Mapya Mapitat sa Kanulangon. Welcome sa ating paboritong programa. At live na live po kami ngayong Sabado, July 18, 2026. Para po naman sa isang buong oras na makabuluhang talakayan. Assalamualaikum, ako nyo Kabangsamoro Jeff Mendez at your service. Assalamualaikum mga kababayan sa Bangsamoro. Narito muli tayo at magbibigay ng napapanahong impormasyon. Ayan. At magandang umaga sa ating lahat. Ito si NJ Alferez at your service. Shout out sa ating mga listeners and viewers sa radyo. And syempre sa FB Live, sa DXMS Radyo Bida 882 sa inyong mga AM radio dial, DXOL Happy FM 92.7, DXJC 92.1 Voice FM, Gabay FM 97.7. Good morning po. Magandang morning sa inyo. Ang ganda ng ano mo ngayon. At shoutout din Perfect. Perfect. Parang nakatulog lang. At maraming salamat din sa mga viewers natin live sa ating Facebook pages, dito mismo sa ating Ministry of Social Services and Development FB page, at syempre sa ating mga provincial branches dahil meron tayo sa Maguindanao del Sur, del Norte at iba pa, no? At nandyan din tayo sa Bangsamoro Media Productions at Bangsamoro Multimedia Network. At syempre dahil lumawak na tayo for this 2026 kasamang Jeff, Correct. partner na natin ang iMinds Philippines at Radio Pilipinas. Diyan tayo sa DXSM Holo, DXSO Marawi, DXAS Tawi-Tawi, DXMR Zamboanga at DXRP Davao. Buenas, ano ba yan sa umaga? Buenas dias. Buenas dias Zamboanga. sa Zamboanga. Ayan. Adlaw Marayaw, Tawi-Tawi. Lala. So sa Radio Pilipinas, naririnig tayo sa 1, 2, 3, 4, 5, 6 radio stations ng Radio Pilipinas. Ayan. Including Davao, Marawi, Holo. Yes, oo. And Ayan. then, napapanood na rin tayo sa TV. Nandyan tayo sa PTV. PTV Davao, PTV Zamboanga, PTV Pagadian, PTV Tawi-Tawi, PTV Marawi, PTV Zamboanga, Sibugay, Hoy. at PTV Cotabato City. Oo, may mga friends ako dyan sa Alicia, Zamboanga, Sibugay. Maayong buntag sa inyo, mga Bisaya na sila tanan. Sa Pagadian, magandang Bisaya area. din ang Zamboanga, Bisaya na sila. Sibugay. Okay. So, maayong buntag, mayad nga aga sa mga Ilonggo sa North Cotabato nga nagpaminaw sa atua. And, syempre... At napapakinggan din tayo sa Radio Komunidad Basilan. Hindi na ako marunong magano. Yakan. Pero may bati tayo sa sa Mapiyak Kapipitar Kanu. Sa mga maranaw nating friends. Okay. Bukas na po ang hotline number natin. 0962. Actually, bukas po yan 24/7 every day. No? Ayan. So, 0962-230-9967. Mag-text po kayo dyan. Huwag po kayong tumawag. Wala pong sasagot sa inyo. Ang text po ang makakarating. Kaya po i-text nyo po ang inyong mga concerns, no? Meron pong comments, suggestions, o meron po kayong mga complaints against anyone o anything sa MSSD. Against MSSD. Ay pwede ko mag-text dyan sa 0962-230-9962. Naasahan po ninyo na makakarating po sa mga kinaukulang departments at mga divisions pala ng MSSD. Yun po mga concerns ninyo at sasagutin kayo kaagad kapag meron na po kami mga tugon doon sa mga inquiries o mga tanong ninyo. At shoutout sa ating mga live viewers
viewers. Ayan, ang dami nila. 46,000 na mga supporters natin para Good sa ating morning. guest for today. Good morning po sa lahat. Oo. Rauha kami doon of Dalican. Magandang morning sa mga taga Dalican. Momena Ismael Kadatuan from Maguindanao del Sur. Shout out sa inyo dyan. Sana safe kayo dyan ha. Sana okay lang yung mga taga Sharif Agwak, Maguindanao del Sur. Balita Yes. ko merong sumabog dyan. No? Mag-ingat po tayo, tayo palagi. Nag-chat pala si Bangsamoro Media Productions. Live din tayo sa Gabay FM. Gabay FM. Ayan. Hello po. Good morning sa mga nakikinig sa Gabay FM. Ayan. Alright. Si Ma'am Bakpi. Ayan. Hello po, Ma'am. Good morning. Noralia BM. Ayan. At Good syempre kay morning. Sister Lou from Jensen. Noims, good morning sa iyo. May buntag sa inyo di o kay Mother. Yes. Nga nagapaminaw sa O kay atua. Father. O kay Ayan. Father po. Buong pamilya nakikinig ngayon sa atin. Mother, Father, Brother, Sister, happy brush your teeth. Ayan, naging posible ang Bangsamoro muna MSSD at your service dahil sa pamumuno ng ating butihing minister, Attorney Raisa Isjejuri, na miyembro rin ng Bangsamoro Parliament. Ayan. Ano ba pag-uusapan natin this morning? Ayun, napapanahon. Sa kanina sinabi na napapanahon, bawat Sabado ay napapanahon yung ating diskusyon dahil for this week ay isa-celebrate natin, siniselebrate natin mula kahapon ang National Disability Rights Week. Ayan. Oo, ito naman ay pagbibigay ng espasyo sa ating mga kapatid na persons with disabilities. So ito yung pag-uusapan natin ngayon. Dahil gusto nating malaman ng buong Bangsamoro at ng buong mundo na merong ginagawa ang Bangsamoro government para sa ating mga kapatid na mga may kapansanan. Yon, so boses ng pag-asa. Yes. Boses ng pag-asa, karapatan at kalinga para sa mga Bangsamorong may kapansanan. Yun. July 17 to July 23 po Yes. ay inoobserba natin ang National Disability Rights Week. Karapatan po ng mga persons with the disability. Yan, mamaya, tanungin natin ang ating bisita. At papakilala muna natin. Ating pong bisita this morning ay ang Regional Focal Person ng MSSD Older Persons and Persons with Disabilities Welfare Program, si Sir Jaymar Kamandan Sali RSW. Magandang morning po sa iyo, Sir Jaymar, and welcome once again sa Bangsamoro muna MSSD at your service. Hello po, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Good morning po sa ating lahat. Pwede po bang Yes, bumati? Okay. Opo. Sige. Una po, thank you Sir Jeff and Ma'am Jeff for giving us this platform po, no, para ma-advocate natin yung mga karapatan ng ating mga kapatid na may kapansanan under the episode na Boses ng Pag-asa, Karapatan at Kalinga para sa mga Bangsamorong may kapansanan. And good morning po sa aking nanay na most probably ay nanonood ngayon or nakikinig sa radyo sa tabi ng kanyang higaan, si Umi. And good morning po sa ating mga tagapakinig sa radyo and mga nagko-comment po sa Facebook Yes. live natin ngayon. Good morning po sa ating lahat. Ayan. Good morning, Umi. Yan ang pinaka number one supporter natin. Correct. Magandang morning po sa inyo. Okay, simulan na natin. Simulan na natin. Ang sineselebrate natin mula kahapon ay National Disability Rights Week Celebration. Anong batas to, Sir Jaymar? Ano ang legal basis nito? Bakit kailangan nating talagang binigyang spasyo ng ating batas na meron talagang para sa kapakanan at karapatan ng ating mga persons with disabilities? Sige po. Sige po. Unang-una, ang unang batas na pinaka kauna-unang batas po, no, na nagpoprotekta sa mga karapatan ng persons with disabilities is the RA 7277, but we will discuss that later. I-focus muna natin ngayon sa Proclamation number 597 series of 2024. Ito pong Proclamation number 597 series of 2024 ay nag-shift po tayo from National Disability Prevention and Rehabilitation Week to National Disability Rights Week. Ngayon, pag-usapan natin ano ba yung shift na nangyari. Una, doon sa pag-shift, hindi natin tinatanggal yung prevention and rehabilitation, no, sa ating mga persons with disabilities. Pero may nakita kasi tayong kakulangan doon sa pag-prevent at pag-rehabilitate lang ng disability. Kasi ang NDPR week ay nakafocus sa disability. Ibig sabihin, welfare focus siya. Ang parang
ang sinasagot niya ay ano ba yung mga services na pwede nating ibigay or pwede nating ipagkaloob sa mga persons with disabilities. So, ngayon sa Disability Rights Week, mas nakafocus po sa karapatan. Opo. Sa karapatan and inclusion and accessibility. Pag sinabi nating karapatan, no, rights, kasama na doon ang prevention at rehabilitation. Yes no? po. Yes po. Because that's the right of Yes, persons with yes, disabilities. yes. Oo. And ang isa din po kasi sa focus natin ngayon is yung pag-alis po nung barriers natin sa society. And ano po ba yung pangunahing barriers sa society? Number one po talaga is si discrimination and inaccessibility at hindi pantay na pagtingin sa ating mga kapatid na may kapansanan. So, dito sa National Disability Rights Week, parang sinasagot or tinatanong natin paano ba natin may ensure na yung mga karapatan ng ating mga kapatid na may kapansanan ay ganap nilang nakukuha. No? Nabibigay sa kanila. Yes, yes, ganun po. So, yun yung shift natin under sa Proclamation number 597 series of 2024. Pero sa inyo, Sir Jmar, dahil kayo po ang nandyan talaga sa ating PWD welfare program, ano ang kalagayan sa Bangsamoro? May mga datos ba tayo na ito yung bilang ng ating mga kababayang may disabilities? Yes po, meron po tayong data, but I would like to clarify lang na ang data na ito ay base po sa mga beneficiaries ng MSSD para po sa yung mga programs and services po ng Ministry of Social Services and Development para po sa mga persons with disabilities. Yun po yung basihan natin. Okay, so ito yung mga lumapit sa atin, ito yung mga na-servisyohan natin. Yes, mga Okay. na-reach out natin, mga Na-reach na-refer out. po sa atin. Dahil kung ang titignan natin ay ang Philippine Registry of Persons with Disabilities ay nasa 26,900 plus pa lang po, no, ang bilang ng registered na persons with disabilities under that registration ng Pilipinas. But sa ating data, meron tayong 45,000. So mas marami pa tayo kaysa buong data ng tama ba? Yung sa Philippine Registry of Persons with Disabilities, meron tayong nasa 26,900 per BARM. For BARM. Per Okay. BARM. But For sa buong BARM. Pilipinas, nasa 3 million plus na po yung registered. Okay, so for BARM, ang na-registered lang ay 26K plus. Yes. Pero sa MSSD, ang ating na-reach out ay 45,000 na. Yes, nasa 45,000 po. And meron po tayong ipapresent dito na data regarding sa type of disabilities na meron tayo dito sa BARM. Makikita po natin dito na si physical disability po ang nangunguna sa bilang. Meron po tayong 20,873. Sinusundan po ng ating mga kapatid na may visual impairment or disability. And sunod-sunod na po si communication and language, mental disability, si rare disease, and si psychosocial. And sinusundan naman po nila intellectual, learning, and si cancer and multiple disability. But gusto ko lang po i-note na kasi itong ating type of disabilities na nakikita siguro ng ating mga viewers sa Facebook Live ay 11 po yung type of disabilities natin, no? But as per the Department of Health Administrative Order number 2025-0014, meron lang po tayong 8 disabilities. Okay? Yung nasa screen natin, nandyan po yung 8, tatanggalin lang po natin si multiple, cancer, and si rare disease. Bakit natin tatanggalin? Yung multiple, titingnan po natin ano yung pinaka-apparent o pinaka-apparent na disability ng client. Halimbawa, kung meron siyang physical disability at the same time, meron din po siyang visual disability, ano yung pinaka-nakaka-apekto po sa kanyang functionality. So, dun po siya mafo-fall. Si cancer naman po, ano din po, halimbawa, kung may bone cancer, naputulan ng paa, so sa physical dapat siya. Same with rare disease, ano ba yung kanyang sakit? Ano ba yung implication ng kanyang sakit? So, dun po dapat siya mafo-fall. At gusto ko lang din pong anuhin na yung administrative order ng DOH ay gumagamit po ng World Health Organization International Classification of Functional Disability Health Framework. Ano po ba yung framework? Gusto ko lang pong ito kasi para maintindihan natin ano ba yung disability. Correct. Opo. Oo. Una, ang disability as per the definition ng Magna Carta, ito po ay
pagkakaroon ng long term, ibig sabihin mahaba, no? Long term na impairment po pwede sa mental, intellectual, sensory, or mental, intellectual, physical, no? So mental, intellectual, sensory, and physical na long time po na impairment, okay? So sa WHO ICF framework, ang tinitignan po natin is yung si person, and titignan din po natin yung functional limitation or yung impairment ng nung person. Then titignan po natin yung activity. Sasagutin natin kung nakaka-participate ba siya o hindi. And after that, titignan din natin yung environmental factor and the personal factor. Ano ba yung impairment? Titignan natin may sensory, may mental, or may physical impairment ba sa kanyang mentally, intellectual, or sensory structure. And then, titignan din po natin si environmental factor. Ano po yung environmental factor? Accessible ba sa kanya yung third floor, second floor, fourth floor? May elevator ba? May rampa ba? Papasok sa isang building? Maluwang ba ang CR ng isang establishment or ng isang building? And yung sa personal factor po, mahalaga din po na tingnan natin ito kasi pinagtitibay po ng gender-based violence framework natin na ang society natin ay parang second-class citizen po ang tingin natin sa mga babae. So, tinitingnan din po natin ito na personal factor. So, kapag may impairment at wala pong means to communicate or per se may impairment sa sensory, walang means to communicate po sa activity, walang braille, walang sign language interpreter. So, may barriers po tayo doon, so saka po nagkakaroon ng disability. So yun po yung ating paliwanag sa disability. Doon, base sa explanation mo, merong 8 disability. So at least Yes. naintindihan natin yun. Kasi ang challenge kasi din sa atin, even sa ating mga common Bangsamoro people, hindi natin alam yung tamang termino ng mga disabilities, no? So, importante pa rin yung ating information awareness education natin kung anong klaseng disability meron. Kasi yung klaro lang palagi physical. Physical lang kasi talaga ang parate. So, meron palang communication and language, may deaf, may intellectual disability, may learning disability, at merong mental disability. Yeah, mental disability. Mahirap So, yan. yun Psychosocial disability. so, yun yung Mahirap din. hindi kaagad nakikita. So, ang challenge ngayon, yung sa sinabi ni Sir Jmar na kaya nga siya naging rights celebration na rights observance kasi nga ang mga karapatan ng mga ito ay hindi mo alam dahil hindi mo kaagad malalaman dahil nga physical ang kaagad nakikita, no? So, ngayon itong cancer, Sir Jmar, nasali na natin siya sa disability. Yes po, kasama siya sa disability pero sa categorization. Sa categorization. Yes, under sa DOH Administrative Order ay dapat po titingnan natin ano yung implication ng cancer. Anong klase ano ang nagiging implication sa katawan niya nung cancer? Halimbawa, may cancer siya tapos hindi na siya hindi siya nakakakilos. So movement ang problema, so physical. So hindi Pero may nakaka-function cancer ba? siya, hindi na siya nakapag-isip na mabuti o nagkakaroon na siya ng mental problem, no? May mental health issues na. So mental na naman yung problema. Sa datos ba ninyo, Sir Jmar, anong madami? Babae, lalaki, o matatanda ba? Bata? Yes po. As per our data, Ma'am Jeff, meron po tayong 18,837 na babae at meron tayong 26,163 na lalaki. Ito po, Mas maraming lalaki. but, yes, mas marami ang lalaki, but ito po ay pasok sa hagadaga natin na ang requirements kasi po sa Harmonized Gender and Development Guidelines ay at least 30% po ng mga beneficiaries ay babae. But with our data, meron po tayong 41.86%, no, ng kabuuan ng 45,000 beneficiaries natin ay babae. So, gender. Pasok po siya sa framework ng gender. Then, makikita rin po natin sa data natin na meron tayong 17,056 na minor beneficiaries at ang parang big Adult. chunk ay nasa adult, which is 25,543 under sa 19th of 59.
So meron po tayo makikita na 60 and above na beneficiaries na 2,401. Bakit maliit? Kasi po, ang ano natin dito, kapag nag-60 na po, to accommodate, kasi may mga waitlist pa po tayong nasa 3,000 plus, no? So to accommodate those waitlist po natin na persons with disabilities na hindi nag-reach ng 60 years old, no, na hindi nakaka-receive ng similar tulong mula sa gobyerno, nire-refer po natin itong mga 60 and above beneficiaries natin sa Social Pension for Indigent Senior Citizen Program ng Bangsamoro Region. Pero isa-isahin muna natin yung mga rights. Madaming rights no? Yes. Madaming mga rights and privileges ang mga persons with disabilities. Pero yung mga ano lang, yung pinaka-specific, pinaka-importante, importante Highlights, naman to oo. with the highlights. Oo. Isa-isahin din natin, Sir Jmar, para sana may nanonood sa atin ngayon na mga persons with disabilities nakikinig sa atin, kung wala man yung mga nanay, mga paryente nila, para alam nila na nandyan ng batas at merong available na suporta. Kaya lang ang challenge talaga natin, hindi nga alam ang mga ito. We'll No? pause for a break muna. Tapos ipa-enumerate natin kay Sir Jmar kung ano-ano yung mga rights ba. Yung mga ano tawag dito, mga highlights, no, ng mga karapatan Ng mga karapatan. persons with disabilities. Pero before we pause for a break, mag-question muna tayo. Oh, yeah. Sige, mag-question muna tayo. Tanong. Sige. Ano muna tayo, Sabado Baka gusto mo- Panalo. Sabado Panalo. Pero baka gusto mo, meron din tayong mga tanong ng Bangsamoro, ha? Ngayon. Sabado Okay. Panalo tayo para magkaroon na kayo ng chance to win 300 peso worth of GCash sa atin pong first question of the day. Yes. Anong observance ukol sa mga persons with disabilities ang ipinagdiriwang natin ngayong buong linggo? Yes. O ngayong buong week, no? At buo din dapat ang kanilang Oo, sagot. dapat buo yun, ha? Ano yung observance? No? Ano yung Diriwang natin. Mula no? This kahapon. week. This week po yan. Ano po yung tawag doon sa observance na yan? Yan po yung ating first question. Sagutin niyo po yan. Siyempre, para po naman magkaroon kayo ng chance to win 300 peso worth of GCash. And dapat tama po yan at mabilis. Ang ating pong qualified participants ay dapat merong share badge. Ibig sabihin, dapat na-share niyo po ang episode na ito sa inyong profile at sa mga groups na kung saan po kayo affiliated. Correct. I-share niyo po itong ating Facebook Live this morning. 8:30 in the morning, magbabalik po kami agad. Diyan lamang po kayo. Bangsamoro muna. Mahalagang bigyang pansin ang kapakanan ng mga nakatatanda. Huwag nating kalimutan na minsan sila ay naging mahalagang bahagi rin ng ating lipunan. Wala tayo ngayon kung hindi sila nagsikap at naghanda noon. Kaya nararapat lang na sila ay ating mahalin, pansinin at asikasuhin. May iba't ibang programa ang pamahalaan para kay lolo at lola para makatulong sa kanilang makaagapay sa kasalukuyang panahon. Tiyakin natin na napapakinabangan nila ang mga programang ito bilang pagtanaw ng utang na loob at pagpapakita ng malasakit sa kanila. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Ministry of Social Services and Development o MSSD BARM at ng himpilang ito. Merong something. Siya si Farida, 9 gulang, may pasa sa braso, sugat sa paa at kalmot sa mukha. Kailangan niyang kumita. Kung hindi ay balibog ang sasapitin niya. Ama, tama na po. Ayaw ko na po. Maawa na po kayo. Nasasaktan na po ako. May kilala ba kayong bata na sinasapit ang parehong sitwasyon? Kumilos. Magsumbong sa VAUSI Desk Officer sa inyong barangay o di kaya tumawag sa hotline number 0906-178-410. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Ministry of Social Services and Development ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bata man ay may karapatan din. Ako si Toray, 8 years old. Alam niyo ba na meron tayong mga karapatan bilang mga bata? Karapatan ng bawat batang Pilipino na maisilang at magkaroon ng pangalan at nasyonalidad.
Karapatan din natin na magkaroon ng tahanan at pamilyang mag-aaruga sa atin. Manirahan sa payapa at tahimik na lugar at magkaroon ng sapat na pagkain, malusog at aktibong katawan. Karapatan din ng mga batang gaya natin na mabigyan ng sapat na edukasyon, mapaunlad ang ating kakayahan, habang nabibigyan ng pagkakataong makapaglaro at makapaglibang. Karapatan natin na mabigyan ng proteksyon laban sa pang-aabuso, panganib at karahasan, maipagtanggol at matulungan ng pamahalaan at makapagpahayag ng sarili nating mga pananaw. Ikaw, alam mo bang iyong mga karapatan? Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Ministry of Social Services and Development o MSSD BARM at ng himpilang ito. MSSD BARM at your service. Ibabalik po ang Bangsamoro muna MSSD at your service. Kasama niyo pa rin po ako, Jeff Mendez. At MJ Alferez. Ayan, bago po natin balikan yung ating bisita this morning, syempre, bigyan muna natin daan yung ating pong mga updates sa ngayon pong Sabado. MSSD Updates. MSSD nag-cross provincial spot check monitoring sa mga program and beneficiaries sa SGA. Ano pong detalye ng balitang yan? Si Joanne Magbanwa. Jo, go ahead. MSSD Updates. MSSD on the go. Paano nga ba natitiyak ng MSSD na tunay na nakikinabang ang mga benepisyaryo sa mga programa nito? Sa pamamagitan ng masusing monitoring. Mula July 13 hanggang 16, 2026, nagsagawa ng Cross-Provincial Spot Check Monitoring ang Monitoring and Evaluation Team ng Planning and Development Division ng MSSD. Kasama ang iba pang M&E officers at Project Development officers mula sa iba't ibang lalawigan ng BARM sa Special Geographic Area o SGA, particular na sa mga bayan ng Nabalawag at Ligawasan. Layunin nitong tiyakin na maayos na naipatutupad ang mga programa ng MSSD. Natatanggap ng mga benepisyaryo ang tamang tulong at matukoy ang mga hamon at mungkahing makatutulong sa patuloy na pagpapabuti ng mga serbisyo. Sa kabuuan, 80 beneficiaries ang na-monitor mula sa iba't ibang programa. Isa si Abdul Rahim Abdullah sa mga benepisyaryong binisita ng monitoring team. Sa isinagawang panayam, kinumpirma niyang malaking tulong ang suportang natanggap sa ilalim ng Unlad Pamilyang Bangsamoro Program sa pagsisimula ng kanyang hanap buhay. Planning namin, proposal po ni katulad kinabukasan, labi pang mga project, and nagkaludsog kami sa natakaw sabab sa nagkauma sa mga resolution at tabang o taga MMSD, ngibog-ngibog kami po tsukur. Samantala, ibinahagi ni Provincial Social Welfare Officer Haron Amir ang kahalagahan ng isinagawang spot check monitoring. Itong pong mga findings na pinresent po ngayong araw dito sa spot checking ng exit conference ng M&E team, tinitingnan po namin ito as positive na findings or comments para mas ma-improve pa po namin yung mga trabaho namin, mga trabaho ng aming mga Municipal Social Welfare and Development Officers to ensure na maka-implement kami ng maayos pagdating doon sa welfare ng ating mga community members. Sa bawat pagbisita, panayam at kwentong napapakinggan, mas napagtitibay ng MSSD na ang mga programang ipinatutupad nito ay tunay na nakararating sa bawat pamilyang Bangsamoro. Ako si Joanne Magbanwa para sa MSSD On The Go. MSSD on the go. Maraming salamat sa iyo, Joanne Magbanwa. Budget ng MSSD para sa fiscal year 2027 inilatag sa MFBM. Ulat mula kay Amera Minandang. Ami. MSSD on the go. Para matiyak na tuloy-tuloy ang paghahatid ng social protection program sa Bangsamoro, mahalagang masiguro rin ang sapat na pondo. Kaya naman, iniharap ng MSSD ang budget nito para sa fiscal year 2027 sa isinagawang technical budget hearing. Ngayong araw, July 16,
opisyal na inilatag ng MSSD ang Fiscal Year 2027 budget proposal sa Ministry of Finance, Budget and Management o MFBM sa ginanap na technical budget hearing sa Cotabato City. Kasama ang mga directors, division chiefs at regional program focals, pinangunahan ni MSSD Minister Raisa H. Jajuri ang presentasyon ng budget proposal na nakatuon sa pagpapatuloy at pagpapalawak ng mga programang nagbibigay ng direktang serbisyo at social protection sa mga bangsamoro. For the 2027 budget po ng MSSD, almost 90% po ng ating pinopropose ay mapupunta po sa operations. So necessarily, this would redound to the benefit directly sa ating mga beneficiaries. Sa budget proposal, mahigit 87% ng kabuang pondo ang inilaan para sa operations, habang ang natitirang bahagi ay para sa general administration support at support to operations. Layunin nitong matiyak ang tuloy-tuloy na pagpapatupad ng mga programa sa disaster response, suporta sa mga nakatatanda, persons with disabilities, B-Cares program o medical at hospital assistance at iba pang poverty reduction programs sa buong Bangsamoro. Matapos ang budget hearing na ito, aayusin ng MSSD ang final budget proposal base sa mungkahi ng MFBM at maghahanda na uli para sa deliberasyon ng Bangsamoro Parliament hanggang sa maaprubahan ito. Mula rito sa Cotabato City, Amera Menandang para sa MSSD On The Go. MSSD On The Go. Yun, so balikan natin ang ating bisita this morning, MJ. Kabida, kasama pa rin po natin si Sir Jmar Kamandan-Sali, RSW, Regional Focal po ng MSSD Older Persons and Persons with Disabilities Welfare Program ng MSSD BARM. Ayun. Ang tanong natin kanina, ang inuman natin kanina, ano ba yung mga karapatan na binabanggit o tinutukoy natin, Sir Jmar, yung pinag-usapan natin ngayong umaga? Medyo marami-rami itong rights po ng ating mga persons with disabilities. Maraming batas ang nagsasabi, nagdideklara kung ano-ano ito. Una po, dito sa mga batas na to ay ang 7277 or the Republic Act 7277 or the Magna Carta of Persons with Disabilities. Ano pong nasa loob nito? Dito po, binigyang diin yung karapatan ng mga persons with disabilities para po sa National Health Program, para po sa prevention, rehabilitation, and early detection po ng mga disabilities through screening, bakuna. Isa po sa example yon. Then, meron din po ditong, binigyang diin din po yung auxiliary services po para po sa mga assistive devices, counseling, family care services. Then, sa telecommunication, binigyang diin din po na dapat at least sa isang araw, episode ng mga newscasters po na or newscasting news po ay merong sign language interpreter. Then sa accessibility po, dapat po yung mga buildings natin ay may mga rails, ramp para po sa mga wheelchair users po natin na persons with disabilities. And sa karapatan po to vote, no? Karapatan po ng mga persons with disabilities na makaboto at sumama ng mag-guide po sa kanila sa pagboto at piliin po kung ano o kung sino po yung kandidato nila. Then, karapatan din po nila yung ma-organize para po sa kanilang kapakanan or para po sa kanilang participation. And sunod na batas ay ang RA 9442. Dito naman po nakalaad yung 20% discount ng mga persons with disability sa mga transportation, sa movies at sa mga restaurants. Nakala din po dito yung 5% discount sa tinatawag na basic necessities and prime commodities po. Ano-ano po yun? Yun na po yung mga bigas, local po, hindi po yung mga imported na bigas, bread, yes, local din po na bread, hindi po yung mga imported, yes po. Hindi na lang bread na lang lahat or bigas na lang lahat. Hindi po. Specific po ito, base po sa joint memorandum ng DTI,
Department of Agriculture and ng Department of Energy, mga local breads, local milk, Local products lang. produce, Pagka yes po. pagka imported, Hindi walang po. discount. Yes, hindi siya Oo. sakop ng 5%. Ang hirap naman para sa tindahan doon. Para sa tindahan yan, no? I-identify, local yan. Pero alam nila yan. Yung sa mga departments, yan. alam nila yan. Yes, kung makikita po natin actually sa isa sa pinakamalaking dito department store sa Cotabato City. Talagang medyo mahaba yung pila doon sa sa senior citizen senior area, citizen and yes. persons with disabilities kasi po very specific po yung 5% na discount na pwede lang nila ma-avail. At dito rin po nagkakaroon ng confusion yung ating mga kababayan or kabangsamoro, akala nila yung 20% discount ay same doon sa kapag bumili ng bigas, kapag bumili ng bread sa mga department stores. Hindi po. 5% lang po doon sa basic necessities and prime commodities. May limit ba sa kung gaano karami ang pwede nilang bilhin? Kasi baka bumili sila ng 5 sako ng bigas para sa 5% discount. Yes po. Ang gawin na nilang negosyo yung kanilang Yes, at mukhang nakita po yun. Ating government. Kasi may limit po na 2,500 weekly na parang pwede nilang mabili or ang discount noon ay nasa 125 pesos per week. Kasi ang tinitignan po dito ay yung konsumo po ng person with disability mismo. Yung individual consumption. Pareho pala sila sa older persons, no? Yes, I po. think po, yeah. Paano? May card ba sila para makita kung i-check o tinitingnan kung nagamit na nila for yung limit nila for the week? The booklet. Yun, May booklet. Doon po nakalaad din actually ano ba yung mga Para makita. prime commodities. Pero Sir Jmar, kung tutuusin, masyadong maliit lang din ito. What is 125 pesos every week na discount? Yes. Kung titingnan Kung titingnan mo lang, sa true lang tayo. Yes. Okay. Kasi ang nakitang consumption is 2,500 500 per week. per person per with person disability. per product. Yes. Per product. Hindi, lahat na. Yes. So halimbawa mag-grocery siya ng worth 3,000. 2,500 lang doon Ang madidiscount. And that is 125 pesos nga kasi 5% lang. Yes. Kung binili doon sa 3,000 binili niya lahat ay under doon sa basic necessities and prime commodities. 2,500 lang po doon yung pwedeng yes. So yes ma'am Jeff, maliit talaga yung 125 but we have to we have to I think the government have to balance din po kasi hindi lang po persons with disabilities ang binibigyan ng ganitong pati klase older persons, yes, senior citizens. Dahil ang Pilipinas po ay aging country. Ibig sabihin mas dumarami po yung mga tumatanda. Elderly. Yes. At ngayon po, nag-emerge din po yung mga disabilities, katulad po ng mga non-apparent disabilities po na tinatawag natin sa mental, psychosocial, intellectual. At saka yung mga pretending to have disabilities. Yes. Isa din po yun. May mga ganyan na kumukuha ng mga disability cards para maka-discount lang. Wala namang disability. Dapat hindi na natin i-exploit yung mga ganun sana. Kaya po nagkakagulo-gulo yung mundo dahil po sa mga oportunistang katulad po ninyo na wala namang disabilidad pero humihingi ng card. Tsaka hindi lang sa grocery, 'di ba? Marami ding mga discount sila, hindi lang sa grocery, right? Yes po, pero mamaya yes. ibang batas po 'yun. Ibang batas po. Proceed muna tayo dito sa Republic Act 10070. Related po ito doon sa mga nagpapagawa ng fake IDs, no? Ang Republic Act 10070 ay mandatory creation of PDAO or Persons with Disabilities Affairs Office. Ito po yung mandated actually na mag-issue po ng PWD ID. Opo, so sila po dapat yung nakakakita nitong mga fake IDs na to na parang mga taong pumipeke ng mga medical certificates nila na para lang po makakuha ng fake or IDs. Paano po ba makaka-secure ng ID? Sino ang nag-a-assess? Medical professional? Tapos ipapakita nila doon sa PDAO at si PDAO ay yun ang magiging basis lang or si PDAO has also the right to scrutinize to check pa din yung kung kahit meron silang medical certificate na galing sa doktor na kami ay may persons with kami disability. Yes po. Kagaya ng nasabi natin sa part na disability, meron pong sinusunod ang Department of Health na
administrative order kung saan tinitignan po yung person, yung kanyang impairment, yung interaction po niya sa kanyang environment, kung may barriers or wala. Opo. And kasi ang tinitignan po talaga ng mga doctors dito is yung functional limitation. Opo. So kung kahit may condition ka, katulad nga nung may cancer ka, pero wala namang functional limitation. Per se, nasa stage 1 pa lang po yung cancer natin, then gumaling po na through operation, ganyan, hindi po kayo makakonsider na person with disability. So, meron po tayong trust and confidence doon sa assessment na ginagawa ng mga doctors natin under Department of Health para po doon sa pag-assess kung may disability ba yung isang tao. Kasi ginagamit na po nila yung World WHO ICF framework. And ngayon, sa question kung may parang right ba si PDAW to examine, opo, meron po. Kasi may mga pinipeki pong medical certificate. Kaya po, may mga certain requirements din po talaga. Ang mga PDAW natin, depende po sa municipality, aside from the medical certificate. But I would like to note na yung mga highly apparent na disability po does not require medical certificate para po makakuha ng PWD ID. Pag nakita na talaga, pag halimbawa, lumpo, physical yung disability, klaro na yon na talagang may disability. O hindi nakapagsasalita. So paano naman yung mga yung mga persons with disabilities na dapat tanggapin din sa mga employment, no? Oo. Yun ang tanong ko. Kasi nasasabi doon sa batas, no, na dapat merong ilang percent po ba dapat ng employee ang nakasaad po ba sa batas, sir, na dapat merong certain percentage of the employment na isang company ay inclusive for disability, persons with disability? Yes po. Doon sa 72-77, sinasabi na dapat inclusive yung ating employment, no? Dapat in-encourage po natin mga persons with disabilities na mag-apply. But with RA 10524, noong napinasa noong 2013, in-expand po yung Section 5 ng RA 7277. Sinabi na po na mandatory, ibig sabihin, ito mas, dapat meron. Dapat meron. Na 1%, at least 1% of the total plantilla positions po ng mga government agencies po ay reserved po para sa mga persons with disabilities. Nakikita natin sa malaking natin dito, department store, 'di ba? Pagpasok pa lang natin sa mga entrance natin, yung mga nagbabantay doon sa security at safety ng mga gamit natin ay mga persons with disabilities. Nakakatuwa. At least 1%, ibig sabihin sa every 100 employees na meron kayo, at least meron kayong isa na reserve for persons with disability. Yes. Yun. Gusto ko lang dagdagan yung dun sa kasi yung 1% actually is for the government agencies po. Yung sa private naman po, ini-encourage po yung mga private sectors po natin, no, na kapag umabot na ng 100 yung kanilang empleyado, at least meron po silang isa o 1% na person with disability. Kasi po, actually, may benefit po itong ating mga business persons, no, na sa kanilang may tax exemption po, 25% po doon sa salary na mabibigay nila doon sa kanilang mga empleyado ng mga persons with disabilities. Very good pala yan. Merong 25% tax exempt. Kung meron silang mga empleyadong persons with disabilities. So may reward naman pala. Yung kasi tatanungin ko sana, may reward pala naman pala ang company or agency na nag-employ ng may mga persons with disability. Pero that's bonus. Kasi kahit walang ganyan, dapat sinasali, inclusive dapat ang ating employment. Regardless of their disability, kasi malay mo, mas magaling pa yun kaysa doon sa mga able naman. Oo, yung sa kompleto. Dapat pareho talaga yung assessment ninyo. Hindi tinitingnan yung disability. Kundi doon sa recruitment process, kung ano yung qualification, doon titingnan. Hindi naman nakalagay doon, dapat buo yung kamay. Dapat parehong merong kamay. Hindi, wala namang ganung klaseng qualifications. Hindi ako nakakita ng mga qualification sa mga nag-hire na merong ganyang klaseng provision. So wala naman. So kung ano yung standards, ano yung qualification, yun lang dapat yung basehan ng pagkuha. Sir Jaymar, nasa batas ba na dapat meron ding monthly na nare-receive itong mga persons with disabilities? May support ang government ba dapat? Sinasabi po ng batas, dapat po may suporta ang gobyerno. Pero there's no batas telling us or mandating na katulad ng sa SOCPEN, no, noong
10. Yung social pension for indigent senior citizens ay meron talaga silang Yes. monthly. Minandi talaga yun ng Philippine government. Pero sa mga persons with disabilities, wala po. That's why tayo po sa Ministry or sa Bangsamoro Region through Ministry of Social Services and Development, may mga programs and services tayo na hindi naman talaga minandate directly ng batas, but we deemed it necessary. Nakita natin na necessary talaga itong mga services na to para po sa ating mga kapatid na may kapansanan. Si BARM ay mayroon namang kakayahan to legislate kung gusto niya. So pwede tayong magkaroon ng sarili nating batas on that. Pero magandang punto yan na sa batas pala ng Pilipinas ay wala talagang specific na nakalatag na merong financial support ang mga Unlike persons doon, with disabilities. Yes, unlike doon sa mga single parent, meron na. Yes. Sa mga older persons, meron na. So Kaya- say persons with disability, hindi pa. Kaya Wala. napakagandang initiative ng Bangsamoro government ito, no? Ng MSSD specifically na meron talaga tayong binigay na financial support for the PWDs. Tama ba? Yes, meron po tayong financial assistance para po sa mga indigent persons with disabilities. Yun na po yung kalinga para sa may kapansanan. At gusto ko lang pong susugan yung sinabi ni Sir Jeff na parang the Bangsamoro region parang may capacity to create their own batas provided na hindi sumasalungat sa national, sa national laws. Yes, Oo. With that po kasi may pending bill po ng Magna Carta o Persons with Disabilities. MTA Bill number 443 na alhamdulillah natapos na po ang review ng Committee on Women, Children, Youth and Disability Committee headed by MP Abrar. So though mukhang hindi na po siya habol. Yeah, Pwedeng i-refile yan sa next sa third na parliament, na third parliament. So at nakita natin ngayon na meron ng nakasalang na Magna Carta for persons with disabilities. Maganda na BARM simulan. law, no? Maganda na simulan. And stated po doon yung tinatawag nating disability support allowance o parang mirror ng present program natin ngayon na Kalinga para sa may kapansanan. Doon lang po sa batas na yon or sa proposed bill na yon ay nakaspecify kung magkano at nakaspecify na kailangang i-review para po tignan natin yung inflation rate at kung tignan natin yung binibigay ba natin ay sasapat pa ba sa future. Diretso na tayo, we have Sir 6 minutes na lang naiwan. Diretso na tayo, Sir Jmar. Mabilis lang. Si MSSD, meron siyang Older Persons and Persons with Disabilities Welfare Program kung saan si Sir Jmar nga ang ating lead. Ano-ano ang mga programang binibigay at serbisyong binibigay ng MSSD para sa ating mga kababayang persons with disabilities? Older persons with disability pa. Mga ganon. Iba dito, ito kasi yung OPPWDP, senior citizen siya PWD. Plus PWD. Yes. So, under sa or programs natin for persons with disabilities, nangunguna po yung Kalinga para sa may kapansanan. Alhamdulillah, good news po sa ating mga kapatid na may kapansanan, sa mga nakikinig sa radyo at sa Facebook Live. 1,000 per month na po ang inyong 1,000 per month. Yes po. So, that's 100% increase mula sa 500. Kasi 500 sa previous lang dati. years. Yes, ngayon ay 1,000 na po. Pero Sir Gemma, iklaro natin, this is for the indigent seniors. Pinakamahihirap po ang indigent. Pinakamahihirap na Tama mga ba? Yes, yun po yung ating priority ay mga indigent persons with disabilities. Meron din po tayong auxiliary service po. Ang Assistive Device Direct Support Program, ito naman po yung mga customized wheelchair, crutches, walker, at blind stick po para sa ating mga persons with disabilities with visual disability. Referral services po para sa mga labas na po sa expertise ni MSSD katulad ng prosthesis, occupational and physical therapies po na kinakailangan ng ating mga neurodivergent persons po katulad ng ASD, may ADHD. Dito po natin sila, ito po yung programa para po sa kanila.
Then of course, ang promotion po natin ng persons with disabilities in local and national celebration, katulad po ng ginagawa natin ngayon, at operationalization po ng ating Center for Persons with Disabilities na nag-o-offer ng social and vocational rehabilitation. Actually, nag-iisa lang po ito sa bar. Meron tayong ganyan. Sana mabisita rin ng ating mga kaibigan sa media, Jeff, no? Meron tayong Center for Persons with Disabilities dito sa Cotabato City at nag-iisa sa BARM. And this is managed by MSSD, no? Oo, nandyan Saan lang po banda siya. yan? Nandyan lang po siya sa ano ba yung address diyan? Yung Sa dating San Casablanca, Isidro. yung San dating Isidro. Casablanca papasok Ah, ka. okay. Yan. Oo. San Isidro Yan na yung Street. Center for Handicap. Oo, Dating yan, pangalan oo. niyan. Ngayon Center ay for the Handicap. Center for Persons with Disabilities Yun. yan, which is being managed by MSSD. Oo. Ayun. Pasingit po ako sa Sige sa Center for the Handicap. Pinalitan po natin na Center for Persons with Disabilities because ang rule po natin sa pag-address ng mga kapatid natin may kapansanan is person first. Ibig sabihin, i-acknowledge po muna natin yung kanilang pagkatao bago po yung kanilang disability. At ang handicap po ay hindi na po yan ginaganip. Handicap, Very negative, no? yes, wheelchair bounded. Yan na po yung discriminatory statement po na ginagawa or Correct. terms na ginagamit po ng ating society sa ngayon. And sana through this program, kahit yun man lang Huwag na natin gamitin. Yes, mawala na po sa sistema natin yung handicap, pati yung mga other discriminatory terms na ginagamit natin na sinasabi natin towards Sir them. Jimmer, i-go through mo kami, pinakamabilis lang, ano ang mga ma-expect natin for the week-long celebration ng National Disability Rights Week? Sige po, marami po tayong mga activities sa BARM-wide po para po sa celebration ng National Disability Rights Week. May kick-off po tayo this coming Monday po sa Center for Persons with Disabilities, kung saan magkakaroon po tayo ng pledge of commitment na i-uphold at protektahan po yung mga rights and benefits of persons with disabilities. Then, inshallah, invited po si MP Abrar, ang committee chair ng Committee on Women, Children, Youth, and Disability para po sa status po ng ating Magna Carta and message. Then, magkakaroon din po tayo ng outreach program sa Butig, yung mga kababayan po natin, Kabangsamoro sa Butig at sa Lanao del Sur. Magkakaroon po tayo ng reach out activity sa Butig, kung saan kasama po natin ang Davao Jubilee para po mag-assess ng mga amputee po natin para po sa prosthesis. Ito na po yung referral services na sinasabi po natin kanina. Marami pa po mga services kasi in partnership po ito sa CFSI, MAFAR, RHU, MOH at provincial and local government unit ng Lanao del Sur and ng Butig. And meron din pong mga basic Filipino sign language, meron din pong mga... Gusto ko to. Yes, I hope na makasali po kayo, Ma'am Jeff, at ang team nyo po. Meron din po tayong advocacy on the rights ng ating mga kapatid na may kapansanan, disability sensitivity orientation. Ito na po, dito po napag-uusapan yung mga rules sa pag-identify or pag-address natin sa mga persons with disabilities, yung mga words na hindi na po ginagamit katulad ng handicap. Yeah, correct. Yes. Mapuputol na tayo sa ibang stasyon. Yes. Alas 9 na. Sige. Meron din po tayong parang tribute po kay ating bayani na si Apolinario Mabini, storytelling, oration, and short dramatization about his life. Kasi po, ang National Disability Rights Week ay celebration din po ng kanyang birthday sa July 23 because siya po ang napapatunay na ang mga persons with disabilities ay kayang mag-contribute po sa ating society. Because Of isa course sa mga bayani naman. ay may disability po. So, yun lamang po. Sir Jimmer, last message nyo po dahil tayo ay magtatapos na. Ayun, so isang makabuluhang pag-celebrate po ng National Disability Rights Week. Naway manatili po sa puso natin ang diwa ng National Disability Rights Week at sa lahat po ng tagapakinig at nakasubaybay po sa Facebook Live natin ngayon. Maraming salamat po sa oras ninyo. Ayan. Maraming salamat Sir J. Kamandan Sally RSW, Regional Focal po ng MSSD Older Persons and Persons with Disabilities Welfare Program ng MSSD BARM. Thank you so much po, sir. Yes, tumatagiting na 65,000 po nanood sa atin for this episode. Napakahaba! Napakarami pa dapat nating i-discuss pero napakaikli po ng ating panahon. But before that, special shout out sa aking kaibigan na nasa Manila, nakikinig sa atin, nanonood sa atin, Maring Jen Aguinaldo. Thank you so much for watching. Ayan. Question number 2 tayo. Oh, okay. Question number 2. Magbigay lang ng isang suporta lang na binibigay ng MSSD para sa ating persons with disabilities. Isa lang. Tulong po. Ano pong tulong ibinibigay o suporta ibinibigay ng MSSD sa ating mga persons with disability? Isang sagot lang
po ang kailangan namin. Ayan, pwede pa kayong sumagot hanggang tayo ay matapos for this episode. Ayan, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa amin. Thank you so much. At ito ay napapanahon. At kung meron kayong tanong, 0962-230-9967. Uli, 0962-230-9967. Uli kayo mag-chat sa aming FB Messenger sa MSSD. Ayan, ito po si MJ Alvarez. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Mabuhay ka, Bangsamoro. Sa ngalan po naman ng buong hanay ng Information and Communications Division ng MSSD, kay John Unson of JFU Productions, Carl Daniel, ating IT specialist, at kay Jeff Longakit. Yan. Atin pong technician on board this morning. Ako po si Jeff Mendez. Thank you. Tandaan po natin, basta't serbisyo, una ka, Bangsamoro. Next week po, makita-kita tayo ulit dito lamang sa inyong programang Bangsamoro muna. MSSD at your service. Inyong napakinggan ang programang Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Hanggang sa susunod na Sabado, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga, dito lamang sa palatuntunang Bangsamoro Muna, MSSD at your service.